makikita nyo po na may mga vegetations ng konti. Pero as the result of the 3D scanning, mga 0.2 meters lang ang kanyang layo doon sa base of the ravine. So talagang hindi siya tumalon or talagang nagpadaus-dus lang talaga siya. Isinasantabi ng Philippine National Police ang posibilidad na may tumulak o kusang tumalon sa bangin. Sa Quezon Road ang dating Department of Public Works and Highways Undersecretary na si Maria Catalina Cabral. Batay ito sa opisyal na resulta ng investigasyon ng Forensic Group, kabilang ang mga technical analysis at documented evidence mula sa 6 na medical legal divisions. Gumamit din ang mga otoridad ng 3D scanning technology upang muling buuin ang lugar na pinangyarihan ng insidente. Ayon sa PNP, may malaking bato na matatagpuan humigit kumulang 1 metro mula sa lugar kung saan bumagsak ang katawan ng biktima. Kung may tumulak o kung tumalon si Cabral, posibleng doon bumagsak ang kanyang katawan. At it reflects with the abrasions na nakita sa kamay at saka sa likod, na may sinabitan pa siya ng konti bago siya tuloy-tuloy na nahulog doon sa ravine. Kung titingnan niyo po, ito po ay napakalaking bato po nito. Around the ravine, from the base of the ravine, around 3 meters dito, 1 meter doon. So kung itinulak, sasampa talaga siya dyan. Naunang bumagsak ang paa ng kalihim kaya't nagkaroon siya ng fracture sa kaliwang sakong. Nabali rin ang 2 buto sa ibabang bahagi ng kaliwang binti. At dahil sa tindi ng impact, na-dislocate ang balakang ng biktima. And also the dislocation of the hip joint, wherein the burst comminuted fracture of the femur, in where the head of the femur, yung ulo ng femur, at saka yung hip joint, yung butas niya, ay lumagpas pa po ang head ng femur doon sa acetabulum. That is because of the vertical kinetic energy during the impact ng paa ni Yusek Cabral. Batay sa resulta ng otopsiya, blunt traumatic injuries sa ulo, katawan, kaliwang kamay at lower extremities na dulot ng pagkahulog mula sa mataas na lugar ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Yung contusions at abrasions po doon sa kamay niya at saka yung sa likod ng katawang bahagi, kaliwang bahagi, ay nagkaroon po ng vertical pattern of abrasions or gasgas. Nagkaroon din po ng subdural hemorrhage doon po sa brain because of the vertical or the longitudinal axis impact during po sa paglapag niya po doon sa kinalapagan niya. Tinatayang may taas na katumbas ng 6 hanggang 9 na palapag ang bangin na kinahulugan ng opisyal. Batay sa post-mortem examination, nangyari ang insidente sa pagitan ng alas 3 hanggang alas 5 ng hapon noong December 18. Wala ring nakitang iba pang sakit o malubhang karamdaman ang mga otoridad sa dating opisyal. Gayunman, lumabas sa toxicology examination na nagpositibo siya sa antidepressant drug. Ayon sa PNP, ang naturang antidepressant ay kabilang sa mga regulated drugs o mga gamot na mahigpit na kinokontrol at iniinom lamang sa ilalim ng reseta ng doktor na may special license o S2 license dahil sa posibleng masasamang side effect nito. Kasi isa sa mga primary actions po ng serotonin reuptake na to, na antipsychotic drugs or antidepressant drugs, is pinapakalma po niya yung tao. So, parang mas madaling magkaroon ng decision making. Usually, nagkakaroon nga ito sila ng suicidal behavior. That's why isa ito sa mga tinitingnan, minomonitor ng ating mga doktor na may S2. That's why it is a regulated drug. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.